CWTS faculty members, ROTC commandant and staff, ROTC instructors and tactical officers, CWTS students and ROTC cadets, good morning. First of all, I would like to thank Ma'am Malin Gahom, the CWTS coordinator, for inviting me as a guest instructor or speaker, as well as Ma'am Professor Anali Hilongos, the NSTP Director of Central Philippine University on subject citizenship training. This subject that we will take up this morning is based on the books on Philippine Constitution. The topic that we will going to discuss this morning, cadets and CWTS students, are the following: rights and responsibilities of the citizens of this country, services and volunteerism for national development. Then, of course, the exercise right, fulfillment of an obligation, and promotion of values towards responsible citizenship. The good citizenship values of being makadiyos, makalikasan, makakalikasan, makatao at makabansa. The spirit of nationalism and patriotism as good citizens. And I would like to talk also about historical and legal basis of the National Service Training Program. Number 2 is the Philippine Constitution, the preamble, especially this is one of the most important, the Bill of Rights and Duties and Responsibilities of a Filipino citizen. We will also talk about United Nations Principle of Human Rights. Then, followed by Flag Code of the Philippines, the good citizenship values, then voter citizenship education. Those are the topic that we are going to take up or talk this morning, so that you will be familiarized as citizens of this country. By the way, before we're going to discuss further, what is the purpose of citizenship training? I will have to explain, no, what's really the purpose of the citizenship training program. It aims to enhance the student for social responsibility and commitment to development of their communities and develop their ability to uphold law and order as they assume active participation in the community activities and assist the members of the community, especially in times of emergency. So that's the purpose of the citizenship training. So to start, we will have to start with the basic rights of the citizens in the Philippines. All right. What are the basic rights of citizens in the Philippines? The basic human rights provision under Article 3 of the Philippine Constitution. It discusses the right of individual. One is life. Life is yung buhay, di ba? Okay. So, number 2.
yung liberty. Ano ba itong liberty? I will going to discuss this in the Bill of Rights after this. Kalayaan. Yan ang liberty, yung kalayaan. Freedom from physical restraint. So, yan ang liberty. Number 3 is privacy. Andun din sa Bill of Rights ito. Freedom from interference. Yung sinasabi, kailangan hidden. Tago lahat. Kung gusto mong sikreto yung privacy. Yung free speech, yung freedom of speech, right of a person. Yan ang freedom of speech, right of a person to all, lahat na masasabi yung opinion mo, rights mo yan. Then religion. Ito yung religion na ito, marami tayong religion dito sa Pilipinas. So, belief in or devotion to religious faith. Kaya kayo, kung anong relihiyon ninyo, wag na kayo mag-comment kung anong relihiyon, wag kayo magbibitaw ng masasama sa mga ibang relihiyon. Kung minsan may naririnig ko, ganito yan, si Iglesia, ganito ito yung saksi ni Jehovah. Meron nagmamani-making. Never utter insulting words sa mga religion. Yan ang paniniwala nila. Dawat, kahit ako, lahat. Kung yan ang gusto nila ng relihiyon, pabayaan nyo yan sila. Yan paniniwala nila. Due process. Yan. Madidiscuss din natin sa Bill of Rights ito. Guaranteed by the Constitution. The government provides justice to its citizen in all legal proceedings. Yan ang sinasabi sa due process. Speak of legal proceedings. Ito naman yung protection against unlawful searches, cruel punishment, and double jeopardy. Ano ba ito? Yung unlawful searches na sinasabi, yung illegal. You cannot just search, maski pulis ka, autoridad ka, kung illegal, kung wala kang, you are not covered with search warrant or warrant of arrest. It should be signed by the judge. Hindi pwede basta ka na lang mag-search dyan. You know, when I was with the intelligence, meron akong asset informant. Gusto namin talagang i-capture yung shabu at saka 20 firearms, high-powered firearms in Hinigaran. Unahan ng Hinigaran yon, yung anong pangalan nito? Sa Himamaylan, rather. Himamaylan. But before you're going to search that house, apply ka ng search warrant sa judge. I act as deponent during that period. Now, because of my asset, yung informant ko, pag-conduct ko ng investigation kung saan nakalagay yung baril, saan nakalagay yung mga shabu. So, yun ang mga tatanungin ng mga judge. Lahat bago sila pipirma ng search warrant. So, I told the judge na tinanong pa niya anong color yung room, anong pangpinta. Kasama na yan doon. Saan nakalagay sa bahay. So, it should be covered with drawing kung ilan rooms, saan banda nakalagay yung shabu, saan nakalagay yung firearm. Kailangan talaga i-convince mo yung judge bago siya mag-issue ng search warrant. Kaya yung unlawful searches, hindi pwede yan. Nung na-convince ko na yung judge, he signed the search warrant. But then when we go there, nung pumunta na kami sa area, wala na. Pagdating namin doon, negative na. Nalipat na yung firearms at saka shabu. Parang ginwell kampang nga kami yung may-ari ng bahay. So, meaning to say, nag-leak. Siguro, doon mismo sa office ng
judge. Nagsabi na, i-search na kayo dyan, itago nyo na lang yan. So, negative. Wala kaming nakuha. At least, legal yung pagpasok namin sa bahay niya. May search warrant. Ito, protection against unlawful searches. Ito naman, cruel punishment na sinasabi. Ano ba yung mga cruel punishment? Torture. Pag tinotorture ka, inflict, exercise, or excessive sufferings. You inflict excessive sufferings. Pain. Yung humiliation. Humiliated na masakit na pang-iinsulto. Lahat. That's a cruel punishment. And how about yung double jeopardy na sinasabi? Itong double jeopardy, ito, kung sinusundan nyo yung case ni De Lima, kasama na yan siya doon, na dismiss na ang kaso. Ngayon, ipinapaano na naman siya. Itatried na naman siya the same offense. Hindi pwede na yon. The case was dismissed, so hindi mo na pwedeng i-tried. So, yan ang tinatawag na double jeopardy. Ang pinagbabawal ang pag-uusig ng ikalawang beses para sa isang offense. Bawal yun. Yung kay De Lima, acquitted sa drug case na ngayon, pinapatawag na naman sa Muntinlupa, the same offense. That's double jeopardy. So, a person cannot be tried or punished twice for the same crime. Hindi pwede yun. So, nakuha nyo yung double jeopardy? Okay. So, those are the 7 basic human rights provisions under Article 3 of the Philippine Constitution. Yung basic or the basic rights of the citizens in the Philippines. Okay, next. We will go now to student rights and responsibilities. Student responsibilities has the responsibility to respect the rights and property of others, including the student, the faculty, the university officials. Ano ba yung mga university officials? Of course, yung mga matataas dyan sa administration building. So, number 2. A student has the responsibility to be fully acquainted with the published university student rules and to comply with them as well as local laws. So, meron tayong tinatawag dito sa university, sa CPU, na rules and regulation. You should read that. Or else, baka you will be violating may mga ma-violate kayo dyan ng mga rules and regulation, you will be punished. Kaya medyo kailangan maging familiar kayo sa mga rules and regulation ng schools. Kaya nga that's why you should be familiarized with the rules and regulation of the Central Philippine University. Para at least hindi kayo yung local laws as well as local laws natin. You should always be kailangan maging law-abiding citizens tayo. Para kung minsan, may napapansin ako, nagkamali na nga yung tao, nakikipag-argue pa rin. Kaya that's why maraming undisciplined ng mga Pilipino sa atin. Mali ka na, i-argue mo pa. Ako, pag nahuli ko, ginaganon ko lang. Sa SM, may rules din sila. Pag sabing ka niyan, bawal to sir, sige, deposit ko muna yan. May knife ako dito, yung Swiss knife. One time, although kilala naman ako dyan sa SM, yung iba hindi, one time na-check, mayroon man akong Swiss knife. Sir, bawal yan, okay, i-deposit ko lang, balikan ko lang mamaya. Kasi pinapakita ko, kailangan set the example tayo, law-abiding citizen tayo. Kasi meron silang rules and regulation. Ganon yon. As a student, practice that. Kung inakala nyong mali kayo,
Humingi na lang kayo ng sorry, sir. Hindi na mauulit, sir. Hindi, wag na kayo makipag-argue. Okay? O, yun. So, kailangan maging law-abiding citizens tayo. Number 3, a student has the responsibility to recognize that student action reflect upon the individuals involved and upon the entire university community. Yan ang kuha natin. Tapos, and the number 4 is a student has the responsibility to maintain a level behavior which is consistent in supporting the learning environment of the institution and to recognize the university obligation to provide our environment for learning. Self-explanatory. Yun lang ang mga kuha ninyo ng mga student, no? Para walang kuha tayo. Yan ang student right and responsibilities. How about the student rights? Student rights, a student shall have the right to participate in free exchange of ideas. And there shall be no university rule or administrative rule that in any way abridges the right of freedom of speech, expression, petition, and peaceful assembly as set forth in the Constitution. So, ito yung kuha natin. Pwede ka mag-group dynamic. You are free. Lahat. Para exchange of ideas. Ganun ang ginagawa namin sa schools namin. Yung group dynamics, exchange of ideas, para at least makapag-pick up ka rin na, tama yun, ganito yun. Ganun yun. Each student shall have the right to participate in all areas of and activities of the university, free from any form of discrimination, including harassment on the basis of race, color, or ethnic origin, religion, sex, disability, age, sexual orientation, or veteran status in accordance with the applicable state laws. Ito tandaan nyo yung any form of discrimination, free from any form of discrimination. Very self-explanatory. A student has the right, number 3, to personal privacy except as otherwise provided by law. And this will be observed by student and university authorities. And number 4, each student subject to disciplinary action arising from violations of university student rules shall be assured a fundamentally faith process. Kagaya kanina, yung minention ko, binigyan, may nagsumbong kasi sa kanila na nagiinom dito, nagsisigarilyo, bawal man talaga yan. So, binigyan ng disciplinary action ng president. Out! Hindi na pwedeng bumalik sa ROTC. That's bad example to the instructor. Drinking inside the office or especially in the ROTC unit. This violation yan. Malaking grave offense yan. Kung sa rules and regulation ng CPU, that is a grave offense. Ayun. Medyo nagmamakaawa sila noon, but then medyo binigyan sila ng disciplinary action. Out. So those are the 4 student rights. Rights of the citizens. Responsibilities, right and responsibilities of citizens. Ano yan? Number 1 is, it shall be the duty of the citizens to be loyal to the Republic and to honor the Philippine flag. Honor yung Philippine flag. Itong loyalty muna tayo.
you should always be loyal also to the Republic. Meron yung loyalty, di ba? Kung ma-memorize nyo yung loyalty, ang ganda nun. If you work for man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Sabi ng loyalty, di ba? Remember that ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. Very clever yan. If you must grow, condemn, eternally find fault, why resign your position? If you are on the outside, damn to your heart content. As long as you are part of this institution, do not condemn it. As long as you are part of this Republic of the Philippines, do not condemn it. If you do, the first high wind that comes along will blow you away and probably you'll never know why. Oh, bigla ka na lang inano ng parang hangin na inalis. Oh. Ito naman na sinasabing kuha natin, Philippine flag, patriotism. You should always be, kuha nito, yung patriotism itong flag, you should always respect the flag of the Philippine flag natin. You should be patriotic. Number 2 is to defend the state and contribute to its development and welfare. Kaya may ma-contribute tayo being the citizens of this country. So, ano yung kinagaganda? Makakontribute din tayo, taga-kon tayo, Pilipino tayo, citizen. To uphold the Constitution and obey the laws. May mga kwan tayo, mga batas na dapat talagang should obey. And the last is to cooperate with duly constituted authorities in the attainment and preservation of a just. Kailangan magiging kwan tayo, cooperate tayo sa mga constituted authorities. Yung discipline ba, you should always be courteous, respect. Respect, ang importante dyan eh. Respeto. So those are the rights and responsibilities of the citizens. Now, we will go now to another topic. Itong makadiyos, makatao, makalikasan, at makabansa. Ito yung mga importanteng kuwan natin. Ito yung panahon to ni Kwanto, Dear President. Itong makadiyos, makatao, makalikasan, makabansa ay ang pambansang salawikain ng Pilipinas. Nakuha ito mula ng huling 4 na linya panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako'y nanunumpang magtatapat sa watawas ng Pilipinas. Ayan. At ito'y pinagtibayan noong 12 February 1998 sa bisa ng Batas Republika bilang 8491. Ang kodigo sa watawat at heraldika ng Pilipinas sa panahon sa pagkapangulo ni Fidel V. Ramos. Dumating ang pagtibay sa salawikain 12 taon makatapos pagkakawalang bisa dating salawikain ng bansa, ang isang bansa, isang diwa. Yan ang kanyan ng araw na pinagtibay noong 1979 sa pagkapangulo ni Ferdinand Marcos. Inilarawan ng salawikain ng isang grupo ang makaraniwang kaugaliang Pilipino na kung saan nagkakaugnay ng bawat isa. Ayon kay Bobet Abila ng The Philippine Star, pinapakita ng salawikain ang pagmamahal ng mga Pilipino sa Diyos na nangunguna sa anumang kaugalian. Sa paglalarawan naman ni kay Malilong Isberto ng The Freeman, ang kapatid na pahayagan ng The Philippine Star ng lungsod ng Cebu, ikinakatawan ng salawikain ang mga tungkulin ng tapat ng mamamayang Pilipino. Yan ang makadiyos, makatao, makalikasan, makabansa. Next. Kahit ginawang opisyal ang makadiyos, makatao, makalikasan sa makakabansa noong 1998,
Walang malay pa rin ang nakakaraming Pilipino sa pag-iral nito. Noong 2007, sinulat ni Jeronimo LC sa Manila Times na walang pambansang salawikain daw ng Pilipinas, na itinuturing itong pambansang slogan at ang karamihan sa mga problemang panlipunan na naglipana sa bansa ay dahil sa kakulangan ng karaniwang direksyon na ikinakatawan ng isang pambansang salawikain. Kahit kung sinabatas ang Código sa Watawat at Heraldika 9 na taon ng nakaraan. Makalipas nito, iminungkahi naman ni Isberto na simula noon alam na nakakarami na may pambansang salawikain, at sa mga may alam na may pambansang salawikain, maaring hindi sila naglaan ng oras upang magmuni-muni sa kung paano dapat nilang iangkop ang salawikain sa kanilang buhay. Habang perpekto umano ang makadiyos, makatao, makakalikasan sa mga kabansa bilang isang pambansang salawikain, ani Abila, nanindigan siya na dahil makasarili umano ang nakakaraming Pilipino, hindi sila sumusunod sa doktrina na kanilang pananampalatayang Kristiyano, at hindi dito problematiko ang salawikain kung hinahambing ito sa mga ibang salawikain tulad ng Beneka, Tunggali, Ika. Gayunpaman, may hambing ito sa kaniyang masigasig na pagpuna sa isang bansa, isang diwa. Noong 2013, kung saan binatikos niya ang salawikain iyon bilang pangangatawan ng palyadong ideolohiyang Jacobinista. So, yan ang sinasabi natin na makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. So, let's go now to patriotism and nationalism. So, what is patriotism? Patriotism is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to one's country or state. This attachment can be a combination of different feelings for things such as the language of one's homeland and ethnic, cultural, political, historical aspect. It passes a set of concepts closely related: nationalism, mostly civic nationalism, and sometimes cultural nationalism. So very self-explanatory. So yung patriotism, ano yung example natin? What is the example? Ang patriotism. Ito. The soldiers showed exemplary patriotism defending their country from attack. Yan ang example ng patriotism. No? I repeat. Example, the soldiers showed exemplary patriotism defending their country from the attack. So, how about itong patriotism generally has the positive. It's used for various positive sentiments, attitude, and action involving loving one's country and serving the great job of all its people. So, nationalism. How about nationalism? So, very basic also. Just read this. So that because I was only given 1 hour to conduct lecture on citizenship training, meron tayong 22 i-discuss about the Bill of Rights. So, I think let's proceed to the next. Just read this nationalism, very self-explanatory. Mag-proceed na tayo sa sa historical and legal basis of the NSTP. Para at least then after that, punta tayo sa Constitution. Though medyo mahaba-haba yon, so that may i-discuss natin mabuti ang mga provisions of the Bill of Rights.
The historical and legal basis of NSTP. NSTP introduces the Filipino youth to civic consciousness and emergency response. It aims to develop their ethnic patriotism by engaging in one component of three components, which is designed to enhance the Filipino student active participation in the nation building. Number 2 is the NSTP Law or Republic Act number 9163, also known as the National Service Training Program, NSTP Act of 2001, was signed by former President Gloria Macapagal Arroyo on January 23, 2002, and it is the integration of House Bill number 3593 and Senate Bill number 1824, which were both passed and approved on December 19, 2001. 3. The NSTP law has made ROTC optional since the first semester of school year 2022-2003 and has allowed a student to choose from ROTC, LTS, and CWTS as requisite for graduation. Alright, NSTP component. The following are components of the NSTP law as enumerated in the Section 3 of Republic Act number 9163. The Reserve Officers Training Corps, ROTC, is program institutionalized under Section 38 and 39 of Republic Act number 7077, designed to provide military training to tertiary level students to motivate, train, organize, mobilize them for national defense preparedness. NSTP component number 2, LTS, the Literacy Training Service, is a program designed to train students to become teachers of literacy and numeracy skills to school children, out of school youth, and other segments of society in need of their services. Number 3, the Civic Welfare Training Service, the CWTS, refers to program of activities contributory to the general welfare and betterment of life for the members of the community and enhancement of its facility, especially those devoted improving health, education, environment, entrepreneurship, safety, recreation, and moral and citizenry. So those are the 3. Itong kwan naman, I will talk about ROTC. The purpose of ROTC is not only to teach the student the values of citizenship, followership, personal responsibility, and sense of accomplishment, but also to give learning on the essential life skills that will develop their self-esteem, character, teamwork, and self-discipline as taught in Civic Welfare Training Service W as well. The ROTC will also teach you the qualities of camaraderie, qualities of leadership, and qualities of courage. This will prepare you, especially you, the ROT, taking up ROTC now, to be an individual who has the appropriate character, knowledge, and skills that will later be enhanced as their further progress in their personal life and later on with their careers. So, those are the 3, sa component sa NSTP, the CWTS, LTS, and the ROTC. So, very basic. Just read that. Let's go now to the Philippine Constitution. Alright, the preamble of the 1987 Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build just and human society and establish a government that shall embody your ideals, aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony,
and ensured ourselves and our prosperity, the blessing of the independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, to ordain and promulgate this Constitution. Now, kung sa Tagalog pa yan kami, ang makapangyarihang sambayanang Pilipino na humingi ng tulong makapangyarihan sa Diyos upang bumuo ng isang makatarungan, makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na katawan sa aming mga mithiin, mga hangganin, magtaguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at tinitiyak para sa aming sarili at ang kanang susunod ng biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas, mamahalang puspos, katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda ng nagpahayag ng konstitusyon ito. Yan ang Tagalog ng preamble ng Pilipinas. Now, ano yung kwan? Ano bang yung preamble meaning? It encourages love and passion for our country, the Philippines. It shows significant messages about our deep roles and responsibilities to every Filipino and society. As free nation, we must act and spend our liberty, yung kalayaan, with responsibility, focusing on love of our country, peace and unity. Yan ang meaning ng preamble. So how about yung purpose ng preamble ng Pilipinas? Ano ba yung purpose niyan? The purpose of the preamble of the Philippines, the preamble of the Constitution provide that should establish a government which shall conserve and develop our patrimony. Ano yung mga patrimony? Yung property inherited from our fathers, noon pa, or male. Yan ang mga kuwan natin. Yung patrimony. Alright. I think we're not going to discuss the Article 1 up to 1 ito. Yung di-discuss na lang natin is yung Bill of Rights. Sa Bill of Rights na lang tayo. So, Article 3 of the Philippine Constitution, Bill of Rights. So, ngayon, pag-usapan natin ng tungkol sa Philippine Constitution of 1987, Article 3. Mas kilala natin tawag na Bill of Rights. Yan, Article 3 na yan. Ano nga ba ang Bill of Rights? Yan. What is Bill of Rights? When we say rights, ito ay tumutukoy sa mga karapatan natin, mga Pilipino. So, ang Bill of Rights ay tumutukoy sa mga karapatan natin, mga Pilipino, dito sa ating bansa, Pilipinas. Pero hindi lang karapatan natin ginagamit ang Bill of Rights. Ginagamit din ito para protektahan ang ating karapatang pangtao laban sa mga abusadong nilalang dito sa Pilipinas o sa mundo. So, ang Bill of Rights ay bumubuo ng 22 ng mga sections of dito nakasaad ang mga mahalagang karapatan natin, mga tao. So, let's start from Section 1. Start natin sa Section 1. Ano nakakalagay dyan? Sa Section 1? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of law. Di ba sabi ko kanina, nag-mention ako about life, liberty, or property. Yung property, di pa nabanggit kanina. Now,
Itong section 1, meron akong example itong life, yung tinatawag yung right to life. Yung right, meron tayong right to life, yung buhay. Halimbawa, example, binulag ngayon ni cadet first class, sabihin natin ito si Villasoto. Binulag niya ngayon si cadet, yung classmate niya na si cadet first class, Solis. Binulag niya ito. Plano niya nga sana itong patayin. Nabulag na niya, plano pa niyang patayin. Ngunit hindi niya ito itinuloy. Hindi niya na lang ito, binulag na niya. Yung explanation sa senaryo nito, kahit hindi niya tinuluyang napatay si Solis, si cadet first class Solis, sa kuan naman, tuloy namatay siya, ang pagbubulag ni Alma, ay ni Kwan dito, ni Solis, papasok pa din sa pagtanggal ng buhay ng isang tao. Hindi dapat. Di ba? So, inulit ko, binulag ni first class Villasoto si Solis. Ngayon, hindi ito tinuloy. Ngunit, hindi niya ito tinuloy. Sa senaryo na ito, kahit hindi niya ito tuluyang napatay, ang pagbubulag ni Villasoto dito ay papasok pa din sa pagtanggal ng buhay ng isang tao. If you're going to read the revised penal code, yung Article 63, serious physical injuries, you will be punished under Article 63 of the revised penal code. Dahil that is ang pagbubulag, pagpuputol ng kamay. Ma-fall yan sa physical or serious physical injuries. You will be punished sa yan, mga 30 years imprisonment. Yan ang right to life. Hindi dapat pagtangkahan mo ng isang buhay ng tao. Binulag mo na nga, pinagtangkahan mo pa siyang patayin. So, papasok pa rin siya sa kwan yan, sa pagtatanggal ng buhay ng isang tao, right to life. Okay? So, right to liberty. Dito tayo sa right liberty. Yung kalayaan. Kalayaan mong gawin ang bagay na itong gusto mong gawin. Walang nangingialam. Ang explanation sa right tuloy kalayaan yan, ha. So, freedom from physical restraint. Kalayaan mong gawin ang mga bagay na iyong gustong mong gawin na walang nangingialam, na kahit sino sa'yo. Pero ang kalayaan ito ay mayroon din lamang limitasyon na dapat sundin. Yung kalayaan na yan. Okay. Example, halimbawa, naisip mong magnakaw. Siyempre, alam natin, ang ganitong gawain ay hindi pinapayagan na kahit na anong batas, sapagkat ang pagnanakaw ay isang masamang gawain na may karamtang parusa kung yung susuwain. You will be punished under Revised Penal Code Article 308. Mapaparusahan ka yan, yung naisip mong magnakaw, that is theft. Theft is punishable by Revised Penal Code under 308. Kaya, yun ang limitasyon ng isang kalayaan mo. Hindi mo dapat magagawa mo, pero yung pagnanakaw na dapat mong gawin is punishable by Revised Penal Code. Kung ikaw ay magnakaw. Okay? That's my example sa right of liberty. Kalayaan mo yan. Yung number 3, yung sinasabi na right of property.
karapatan mag-amay, yung karapatang may-ari at gumamit ng anumang mga bagay basta hindi ito lalampas ng limitasyon ng batas. Yung right property. Halimbawa, meron kang rehistradong baril. Property yan eh. A gun. You possess a gun na sabihin natin registered, license. Ngunit ginamit mo ito sa masamang bagay, pang-hold up, or bank robbery. This is, alam mo naman natin na ganitong gawain ay mali. Kaya ito'y mapaparusahan din ng batas. Yan ang mga halimbawa na right of property. May right ka nga, but pag gumawa ka ng masama, you will be punished under article sa revised penal code also. Sa paggagawa mo ng krimen, pang-hold up. Alright. Yan ang explanation ng right to life, right to liberty, and right of property. Dito na tayo sa section 2. The right of the people to secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizure of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay. Yan ang section 2 ng Bill of Rights. No? So, right of unlawful search na mention natin kanina and seizure, sinasabi ng karapatan na ito na hindi pwedeng aristuhin or kapkapan ang katawan ng isang kahinalang tao. At hindi mo din pwede pasukin ang bahay ng isang tao para mag-search kung ikaw ay walang hawak na search warrant. Pero may pagkakataon din na pwede mong aristuhin ang isang tao. Yung tinatawag na caught on the act na gumagawa siya ng krimen. Pwede yan. Halimbawa, si pulis korporal, isang pulis korporal, nasaksihan niya isang patayan sa lugar kung saan niya nagpapatrol. Sa senaryo na ito, dahil nakita mismo ni police officer, police corporal ang krimen sa pagpatay ng may-ari ng pagpatay, ay maaari niya itong aristuhin without warrant of arrest. Kasi pumatay na siya eh. You can arrest him without warrant of arrest. Nasaksihan niya. Pangalawa, pwede mong kumpiskahin ang isang bagay kung ito ay illegal na nakalantad sa publiko. Ano yon? Halimbawa, nakalantad yung concealing deadly weapons. Yung mga pulis na yan, pwede yan. Meron din tinatawag na citizen's arrest. Yung citizen's arrest na yan he is about to commit a crime. He committed a crime already. You can arrest that, yung sinatawag na citizen's arrest. Pero ang kabuuan ito, hindi ka pwedeng search kung wala kang warrant of arrest. Ito lang mga exemption dito. Pangatlo, itong sa checkpoint naman, kung halimbawa kayo nakasakay kayo ng sasakyan, yung mga pulis, hindi basta-basta sila pwede mag-search sa sasakyan. Hindi pwede yan. Bawal sila mag-search yan. Kahit may dala ka pang baril dyan sa loob ng sasakyan mo. Hanggang plain view or visual search lamang ang gagawin nila. Check lang. Pakibukas yung window mo. Yan. Titignan lang nilang ganyan. Kahit may baril mo dun sa, anong tawag dyan, compartment of that
of that car, hindi yan pwede nilang bubuksan yan. Bawal yan. Illegal search yun. Pwede lang yan. Yan yung tinatawag ko na plain view at saka visual search lamang. At bilang isang officer, police officer, pwede ka ding mag-search sa isang bahay kapag pumayag ang taong nakatira doon. Halimbawa ako, pwede mo i-search doon. Doon sa mga borders doon. Ganon. Kibahay ko yun eh. Pwede nang utusan ngayon yung isang police without warrant of arrest or search warrant pa lang. Yan ang sinasabing. Pwede mong paintulot kay bahay ko yun dahil mayroon tinatago doon mga shabu, baril. Basta pumayag ang may-ari ng bahay. So, yon ang mga example sa Section 2. Punta na tayo sa Section 3. Ito, na-mention din natin yung Section 3, the privacy of communication and correspondence. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful orders of court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Sinasabi lamang itong section na ito na hindi pwedeng basahin or pakinggan ng kahit na sino ang iyong mga private messages or ibang mga usapan. Kung sa cellphone mo, hindi pwede. That is privacy. Violation yan sa Section 3. At kung balak mong gamitin ang ganitong bagay upang kumuha ng ebidensya sa isang tao, hindi mo ito maaaring magamit na ebidensya sapagkat ito ay paglabag sa right of privacy ng isang tao. Sa madaling salita, ang pagkuha ng ebidensya sa maling paraan ay hindi pwede, hindi matatawag yan na legal. So, hindi pwede yan. Yan ang tinatawag natin na ano yan? Kanina? Sa Section 3? The privacy of communication and correspondence. Violation. Hindi mo nyo pwede pabasa, hindi gagawin pwedeng ebidensya. Section 4. Freedom of speech. Nabanggit din kanina natin to. Dito sa section na ito, nakasaad ang malayang pagpahayag ng saloobin ng mga tao, kasama dito ang karapatang punahin ang mga tao, ang gobyerno kung ang malayang pagpahayag sa saloobin ay para lamang sa pagpublikong interes. You can talk, you can give comment, kasi that is freedom of speech. Yung mga kurakot na mga gobyerno, pwede mo yan, lahat. Sinabi din dito sa section na ito na hindi mo pwedeng parusahan ang mga nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin ng tungkol sa issue ng ating lipunan. Hindi yan pwedeng parusahan. Pero, hindi porket sinabi natin itong malayang pagpahayag ay maaari ka nang maghayag ng mga kasinungalingan, yung mga fabricated reports tungkol sa pamahalaan na maaring magresulta ng mga kaguluhan. Huwag ka na mag-fabricate ng hindi katotohanan. You can shout, you can comment negative to the government. But then, kung mag-fabricate ka na hindi totoo, delikado rin yan. Meron tayong tinatawag na yung anti-terrorism law. Baka mamaya, makwan ka doon. Mapasok ka doon sa anti-terrorism law, aristuhin ka na. Alright, Section 5. Ito na naman. Religion and belief. Nabanggit natin kanina, ito ang karapatan nating maniniwala sa ating mga relihiyon. Ang karapatan ito ay hindi maaring pakialaman ng kahit sino, maging ang gobyerno man, sapagkat sa dami ng mga relihiyon
sa ating bansa, hindi mo din masasabi ang mga iniisip ng bawat tao sa bawat relihiyon. Pasok dito ang pagpapakita ng deboto sa iyong kinakaatiban na relihiyon. Pero sa aspetong ito ay magkakaroon ka lamang ng limitadong pagsunod. Example, halimbawa, ikaw ay sumasamba sa Diyos ng kamatayan at para maipakita mong inyong deboto ay nag-aalay ka ng buwan ng isang tao, pinapaniwalaan mong ang Diyos. Hindi na pwede yun. Nga pagdidiboto mo, tao. Which is mali na ang bagay na ito sapagkat ito ay lumalabag sa right of life. Parang inaalay mo yung tao, papatayin mo para lang ididiboto mo sa pag-aalay ng buhay ng isang tao. Which is mali. Sapagkat lumalabag ka na rin yung right to life na isang tao na nabanggit natin kanina sa section 1. Right to life. Example naman sa yung right to life, no? Yung pagpatay. Kung basahin nyo ito example to. Basahin nyo yung i-take note ninyo, student. Article 247 of the Revised Penal Code. Article 247 of the Revised Penal Code. Ito nakalagay dyan. Sa Revised Penal Code. Caught in flagrante. Yun caught on the act. Ito Any legally married person, nakalagay doon, who surprises his spouse in committing sexual intercourse and killed both of them. Killed, pinatay niya. Or inflict serious physical injuries. Pinagpuputol niya yung mga kamay at saka yung mata. Thereafter, immediately thereafter, shall suffer the penalty of destierro. Meaning, this is justified in killing dahil nahuli niya ang asawa. The right to life. Bakit mo pinatay? Pero justified ang killings. Makuan kaya dyan sa right to life? Sa opinion ko na yan, well, yan ang batas. Kung mapatay mo, na-surpresa mo ngayon, on the act of committing sexual intercourse and kill both of them or inflict serious physical injuries. Immediately thereafter, mayroong phrase doon shall suffer the penalty of destierro. Meaning, yun ang penalty mo, destierro. Kung napatay mo silang dalawa, hindi ka makukulong kasi justified ang killing. Kung halimbawa ito yung haro, doon ka lang ipipreso doon dito, hindi ka pwede nang lumabas. Doon ka lang sa Liganes, halimbawa, hindi ka na pwede, dito ka lang sa haro, that's destierro. Kasi justified ang killing, asawa mo yun. Pero right to life, hindi ka dapat pumatay ng tao, di ba? Justified, yan ang justifying circumstances. Yung right to life, papasok yung right to life, hindi sana dapat tayo papatay, pero yan man ang batas, pumatay siya dahil may reason. Basahin nyo lang yon. Tapos, analyzin nyo mabuti yung Article 247 of the Revised Penal Code. Analyzin nyo, tapos i-correlate nyo dito sa right to life of Section 1. Section 6, the liberty of abode and of the changing the same within the limit prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right travel impaired except the interest of the national security, public safety, and public health as may be provided by law. So, meaning to say, sa Section 6, right to travel. Sa Section 6 na sinasabi lang ng ating karapatan sa paglalakbay at maninirahan sa isang lugar na walang sino man ang mangingialam. So, meaning sa atin. Ngunit, sa paglalakbay, walang dapat makikialam. Ngunit, mga pagkakataon at sinususpindi ang paglipat ng tahanan at unang-una sa ating listahan ay pagkakaroon ngayon ng halimbawa, may pandemya na naman. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa ilalim ng
Section 6, yung right travel. Pwede kang i-prohibit na hindi ka pwedeng mag-travel. Although that is your right. Right to travel. Itong Section 7, right to access information. The right of the people to the information on matters of public concern shall be recognized access to the official record and the document and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as government research, data use basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitation may be provided by law. Your right to access information. Sinasabi lamang ng seksyon na ito ay dapat kilalanin ang karapatan ng taong bayan at malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalalaman dito. Ang kaalaman ng mga opisyal sa record at sa dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawin transaction or decision. Gayon din sa mga dates sa pananiliksik ng pamahalaan pagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad, ibigay ng mamamayan sa ilalim ng batas. Yon, ibibigay yan. Sa seksyon na yan, nakilalanin ng karapatan ng taong bayan na malaman tungkol sa mga bagay-bagay. Yan ang sa seksyon 7. Sa seksyon 8, na the right of the people, including those employed in the public-private sector to form unions, association, or societies for purposes of contrary to law and shall not be abridged. Maraming na tayong union dito. Parang meron din yata dito sa CPU. Parang narinig ko meron din dito yung union, organization ng teachers, na huwag lang sila maglabag ng against sa rules and regulation, kay baka mamaya sila yung ididimanda sila ng university. So sa section naman na ito ay pinapahayag na hindi dapat tigilan ang karapatan ng mga taong bayan, kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor, na magtatag ng mga asosasyon, ang union. Hindi dapat mo i-prohibit yan. Or mga kapisanan ng mga layuning hindi tutugis or lalaban sa batas. Yun ang sinabi ko sa inyo. What lang, you can organize, pero yun nga, kung medyo lumampas ka na at lumalabag ka na sa mga batas, medyo hindi na maganda yun. Baka mamaya makuan ka pa. So sa section 9, anong sinasabi? Private property shall not be taken for public use without just compensation. Paano ngayon ito section 9? Sinasabi lang sa section na ito na ang mga pribadeng ari-arian hindi dapat basta-basta kunin ukol sa gamit ng pambayan na walang wastong kabayaran. How about yung law on eminent domain? Use of yung public use, kagaya yung mga widening of roads, na mayroon private property dyan eh. Pero nakalagay naman, nakasaad sa batas na basta sa law on eminent domain for improve sa public use, pwedeng kukunin ng government yan, babayaran ka lang, price of ID government. Yan ang sa section 9. Now, sa section 10 naman, no law impairing the obligation of contracts shall be passed. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Ang ibig sabihin naman ng seksyon na ito, hindi dapat magpatibay ng batas, nasisira ang mga kontrata. So, dito sa section 10, parang sinasabi lang na hindi mo pwedeng kontrahin ang mga batas para sirain ang isang usapan or isang kontrata. So, yan ang ibig sabihin yan. Inuulit ko, ang ibig sabihin naman ng seksyon na ito, hindi dapat magpapatibay ng batas, nasisira ang mga kontrata.
Parang sinasabi lang sa hindi mo pwedeng kontrahin ang mga batas para sirain ang isang usapan sa isang kontrata. Section 11. Free access for the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any persons by reasons of property. So, sa section na ito ay sinasabing hindi dapat ipagkait sa kahit sa sino ang malayang pagdulog ng mga hukuman. Inuulit ko sinasabi itong section na ito, hindi dapat ipagkait sa kahit sa sino ang malayang pagdulog sa mga hukuman. Meron itong sinasabi dito sa Kwan. Section 12. Any person under investigation for the communication of offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. Meron naman tayo PAW dan. PAW. This right cannot be waived except in writing in the presence of counsel. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which violate the free will shall be used against him. Secret detention, places, solitary, incommunicate, or other similar forms of detention are prohibited. Any confession or admission obtained in the violation of the section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. The law shall provide for penal and sanction for the violation of section to the compensation and rehabilitation, victim, torture, under practices and their families. Ito. Yung section na ito, you have the right to remain silent. Nakalagay dito sa kuha natin, sa Miranda Doctrine yan. Before ka aarestuhin sa krimen na ginawa mo, yung mag-aresto sa'yo, you will going to inform his constitutional right. Yun ang tinatawag na Miranda Doctrine. You have the right to remain silent. Any statement you make be used against you in a court of law. You have the right to have the competent independent counsel, preferably of your own choice. If you cannot afford the services of counsel, government provide you. No one, particularly during custodial investigation. Waiver, ito yung waiver na sinasabi, yung Miranda Doctrine. So ito naman ang karapatan ng isang tao manahimik. Kaya nga, just like yesterday, the other day, meron akong kaibigan na nakapatay. Alam nyo na siguro na naibumbo yan The other day, naibumbo siya. Parang nakuha ng self-defense yan Kaibigan na my best friend yan. Ngayon, pumasok yung tao sa bahay na pagbukas niya yung pinto, may dalang kutsilyo. So what he did, may baril man, military, baliktad, 3 bala, patay. So, tinawagan niya ako isang gabi. Surrender ka lang sa pulis, surrender sa pulis. Ang advice ko sa kanya, wag kang magbibitaw ng salita, hintayin mo yung abogado mo. I advise him, let your lawyer answer. Yung sinasabi niyan. So, ito naman ang karapatan ng isang tao manahimik sa section na ito na sino mang tao na sumasa ilalim ng isang pag-iimbestiga dahil sa isang paglalabag at dapat magkaroon ng karapatang masabihan ng kanyang mga karapatang kasama dito ang karapatang manahimik, magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahang ipagtanggol ng isang nasasakdal. Kung hindi niya makakayanan, pagkuha ng isang abogado ay magtatanggol sa kanya, kinakailangan magkalooban siya na isa. Meron naman tayong PAW. PAW na ikuan yan. Sinasabi rin sa seksyon na yan na hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap at puwersa. Nakalagay dyan kanina, hindi dahas, pananakot, pagbabanta, o anumang paraan na pinipinsala kanyang malayang pagpapasya. Pinagbabawal din ang lihim na pagkulong sa isang tao upang upang paanaminin ito. Yung tinatawag i-torture sa para paaminin.
So, nakasaad din na sa kuha na ito, Section 12, na hindi dapat tanggapin ng ebidensya laban sa kanya ang anumang pagtatapat or pag-amin na nakuha ng labag sa seksyon na ito at sa Section 17. Sinabi din sa Section 12 na dapat magtadhana ang batas ang mga kaparusahang penal civil sa paglabag ng seksyon ito. Gayon din, bayad, pinsala at rehistro ng mga biktima ng labis na mga paghihirap ng katulad ng mga kagawaran at sa kanilang mga pamilya. So, ang ginawa ko kagabi, ay kahapon, never talk. Hintayin mo yung abogado mo. Yun. Ganun. Kaya that's why, kayo kung halimbawa, nakagawa kayo ng krimen, inaresto kayo, pag may nag-iimbestiga sa inyo ng pulis, kung hindi niya binanggit yung Miranda Doctrine, i-complain nyo yan. Makakasuhan yung pulis. 100% yan. Pero alam na ng pulis yan, yung Miranda Doctrine. You have the right to remain silent. Babasahin ka yan. Kagaya kay Duterte noon, di ba, binasahan siya ng Miranda Doctrine pag-aresto sa kanya. You have the right to remain silent. Dinala na sa dahig. So, ito, yung kahapon, i-correlate ko yung about dito, hindi siya umimik hanggang dumating yung abogado. Okay? So, yan ang the right to remain silent. 13. All persons except those charged offenses punishable by reclusion perpetua, when evidence guilt before sufficient certainty may be released. Impaired even the writ of habeas corpus suspended excessive hail shall be required. No person shall be heard answered to any criminal offense without due process of law. Yung 14 yun. 13 muna tayo. Ang lahat ng mga tao maliban sa mga mahabla sa mga paglabag ng pinarusahan ng reclusion perpetua. Meron reclusion perpetua to death, meaning to say, kuwan yan. Wala naman death sentence dito, life imprisonment. Kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala bago mahatulan, ay dapat mapiyansahan ng sapat na halaga or maaring palayain bisya ng bail. Ayon sa itinadhana ng batas, hindi dapat bawalan ang karapatan ng piyansa kahit sa suspension ng pribilehyo ng writ of habeas corpus. Okay, explain ko yung kahapon na naman. Hindi nila pwedeng ipreso yung kaibigan ko na nakapatay kung ipipreso nila for 36 hours. Hinihintay nila yung complainant, yung mag-complain. Wala pa mang complain, after 36 hours, palalabasin siya. Mamaya siguro, palabasin na siya. Mamaya, mag 36 hours na siya eh. So, labas siya. Pag may nag-complain na yan, aarestuhin naman siya. Balik naman siya dun sa kulungan. Sa kulungan na yan, kaya hindi naman murder yon, homicide. Iba yung murder at saka homicide. Yung murder case, hindi pwedeng mag-bail ka doon. Yung homicide, that is homicide. So, pag hinuli siya uli, mag-bail na siya ng 120,000 pesos para sa kalayaan niya. Temporary liberty na sinasabi, kalayaan. Okay, so inuulit ko yung kaibigan ko, mag 36 hours na mamaya, wala pa mang complain, wala pa mang demanda, palalabasin siya. Kasi kung hindi siya palabasin ng pulis, ma-illegal detention ang pulis. They violated the rules. Kaya palabasin nila 36 hours. Pero after 36 hours, may nag-complain na sila, nag-file sila ng complaint against yung kaibigan ko nga nakapatay. Arrestin uli, ipasok doon. Ngayon, in-advisean ko naman yung abogado kahapon, after 36 hours, meron naman sila pambail ng 120,000. Bayad sila 120,000, temporary liberty, palalayain uli. Nakuha nyo ha? Okay. Section 14. Ito naman yung section 14 na ito. No person shall be
held to answer without due process of law. In criminal prosecution, the accused presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right of heard to be himself, counsel, informed, nature of the accusation. Yan ito yung sinasabi ngayon na he must be heard. Itong section 14 na ito, speak of due process. Ito na. Walang due process, basta na lang inano ito, inihuli na lang, due process. Wala nang katapusan yung senators at saka congressman about sa aresto ni Duterte. Wala daw due process. Maraming mga sumubra. So, ito lang, para sa education natin, section 14, speak of due process. Kung maalala ninyo at binanggit na din natin kanina sa salitang due process sa section 1. What is due process? Is the legal requirement that a state must respect all legal rights that are owned to a person. Due process balances the power of law of the land and protect the individual persons from it. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng pribadong individual. Yung due process na yan. So, ang due process, meron dalawang panito ng due process. Yung substantive due process saka procedural. Yung substantive process, may dalawang uri ng due process. Substantive due process and procedural due process. Ang substantive due process ay process na kung saan nakapokus lang sa mga batas. Yon, substantive, na dapat nakaayon sa sitwasyon. Isang halimbawa natin dyan, yung tungkol sa mga computer crimes. Yan. Sa substantive yan. Ito naman na procedural due process. Ito yung mga ginagawang paglilitis sa korte. Yan ang procedural. Sa judicial, procedural yan. Dan sa mga korte natin. So, dalawa yan, Sa procedure due process is involved an analysis of the procedure required by the Constitution when a state seeks to deprive people of life, liberty, or property. Dito sa procedural, ina-analyze muna ang korte kung ikaw ay totoong nagkasala or ano ba ang kasalanan na iyong nagawa. Ito ay isang mahalagang part ng due process sapagkat kapag hindi ito ay ginawa ng korte, ang lahat ng mapag-uusap ng mawawala na lang ang saysay na maaring mapabasura ang kaso. Ibabasura yan. Okay? Yan ang sakwan natin sa due process. Section 15. Malapit na tayo matapos. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in the cases of invasion or rebellion when the public safety require it. So, the writ of habeas corpus sa section na ito ay sinasabing hindi dapat suspendihin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus maliban na lang kung ang pagpaplanong paghihimagsik ng panahon ng kinakailangan ng kaligtasang pambayan. Kagaya ng martial law, suspending writ of habeas corpus kasi may rebellion, insurrection, kaya dineclare yon ng martial law. So, military takeover nung araw yan. That was 1972. Nakuha niya. So, Section 16. All persons shall have the right to speedy disposition of their cases before the judicial, quasi-judicial, and administrative bodies. Right. This Section 16 speak of right to speedy disposition of their cases. Sinasabi lamang sa seksyon na ito ay dapat magkaroon ng lahat ng mga tao ng karapatan na madali ang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga hukuman o pangangasiwaang aspeto. So, gusto nila speedy disposition of their cases para matapos na. Okay. Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Ibig sabihin,
Sa section na ito ay pinapaliwanag na hindi dapat pilitin ng isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ito na nga yung karapatan ng isang taong manahimik na binanggit natin kanina sa section 12. The right to remain silent. Yan ang sa section 17. Inuulit ko, no person shall be compelled to be a witness against himself. Sa section, pinapaliwanag na ito na dapat pilitin ang isang tao, hindi dapat pilitin ang isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Karapatan ng tao na manahimik. At binanggit natin kanina sa section 12. Section 18. No person shall be detained solely by reason of political belief and aspiration. No involuntary servitude in any form shall exist except punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted. Sa section 18 na ito, sinasabi ang mga karapatan natin na hindi dapat ikulong ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampolitika. Ito yung na hindi dapat talaga ikukulong. Sinabi din sa hindi dapat iralin ang anumang anyo ng sarili sa pilitang paglilingkod, maliban kung sino or ito ay isang uri ng parusa na katumbas ng isang pagkakasala. Ayan ang explanation ko sa section 18. Para we have till 1 to 3 na natitira na section bago tayo matapos. Sa 19, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted, neither shall be death penalty imposed, unless for compelling reasons involving heinous crimes. The Congress shall after provide for any death penalty already imposed shall be reduced to the reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee, or the use of substandard of inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be dealt with law. Meaning hindi pwede yung Sa section na ito, pinapaliwanag na hindi dapat ipataw ang malabis na multa or kahit ilipat ang malupit at hindi makataong parusa. Kagaya yung sumusubra ng parusa or ang parusang kamatayan, maliban kung magpataw ng Kongreso ng parusang kamatayan, wala namang tayong law na death penalty sa mga kadahilanang batid ng mga karumal-dumal na mga krimen. Pero yung life sentence andyan, pero yung yung tinatawag natin na death penalty, wala na yan. Pero dahil nga sa abolish ng death penalty dito sa ating bansa, dapat lang na ibaba sa reclusion perpetua ang na ipataw ng parusang kamatayan sa isang individual na hatulan nito. Yung reclusion perpetua, sinasabi, life imprisonment yan. Dapat din lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap sa physical. Hindi pwede yun. Psychological. Pagpaparusa sino mang bilanggo or nakadetain ang paggamit ng mga makapangyarihan na hindi makatao. Hindi pwede yan. I-torture mo. Psychological. Yung isay-ops mo na yung utak niya parang inaano mo na. Hindi pwede. Bawal yun. Anong section na 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. Walang napiprison naman to sa utang. Section 20 speak of utang to. Sa section na ito, sinasabi hindi dapat ibilanggo ang isang tao na dahil sa pagkautang o hindi pagbabayad ng sidula. Yan, walang napipriso sa utang. Totoo yun. Yan ang sa section 20. So dito mapapatunayan sa section na ito na wala pang taong nakulong dahil sa pagkakautang. Tsaka umutang na kayo. Gusto nyo, wala naman nakukulong. Pero mahiya kayo. Section 21. No person shall be twice put in double jeopardy in
punishment for the same offense in an act punished by law and an ordinance, conviction, acquittal under the shall constitute bar another prosecution for the same act. Kasi yung sinabi ko kanina, si Dilima, he was already acquitted. Then after that, the same offense, kiniha na naman siya. Hindi pwede yun. Kaya nga dito sa section 21 na ito, sinasabing isang tao hindi dapat maparusahan sa 2 beses. Isang uri ng kaso, kung isa lang kaso niya, drug pa rin, inuhuli. Pangwarta na yun siguro nila, mga korte na ito naman, na kung minsan yung mga judicial system natin, mahilig ito mangwarta. Kaya, kung may pera ka, hindi ka makukulong. Isang tao hindi dapat maparusahan ng 2 beses sa isang uri ng kaso. Kung pinaparusahan ng batas at ang ordinansa ang isang krimen, ang pagkaparusa at pagka-absuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa ibang kaso. Kaya hindi pwede. Yun, tandaan nyo kay Dilima, acquitted na siya sa Mandaluyong, ngayon ina-aristo uli. Anong klaseng kwan yan? Judicial kwan natin. Last 22, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ito shall be enacted. What is ex post facto law? An ex post facto law is a law that changes the legal status or consequences of an action after it's already been done, especially a law that makes an action illegal after it has been committed. An ex post facto law ay hindi mo pwedeng parusahan ang isang taong nakagawa ng kasalanan nang hindi pa naisusulat sa batas ang offense na kanyang nagawa. Meaning to, hindi pwede pang parusahan yan na hindi na nagawa. Isang magandang halimbawa ko dito, yung case. Yan, kagaya nga yung kwan. Yung case ni, may kaso dyan na, hindi pa nga na babasahan ng binigyan na siya ng parusa. Hindi pwede yun. Isa pa, ito yung isang halimbawa sa computer ito yung computer virus ng araw, pero hindi pwede mo ipreso dahil bawal yon. Dahil nung panahong nahuli siya ng autoridad, walang maikaso sa kanya sapagkat ng mga anong kaso niya. Yung virus. Yung bill of attainder. Ito na yung bill of attainder. Legislative. Kwanto wala na. Alright, CWTS, NROTC. Wala na tayong kwan. Mahaba na masyado yung na-take up natin. Thank you for your time. Thank you for listening. Before I end, I would like to express my appreciation to all of you who attended or listening in my lecture, and made this I think this is a success because bumabagyo. Kahit bumabagyo, nakapag-lecture pa rin tayo na kahit hindi tayo nag-face to face. So again, thank you for listening, and thank you, and once again, good morning. Maraming salamat sa inyong lahat.